Mga ka-crypto, imagine po ninyo ito. Gising ka sa isang umaga at makita mo sa headlines ang XRP $26.60 achieve. Aabangan mo kung satire ba o glitch sa website. Pero habang tumatagal, mas lumilinaw na may kakaiba talagang nangyayari. Hindi ito meme coin, hindi ito hype event. Ito ay si XRP na sa loob ng napakahabang panahon ay isinulat, binansagan at inasar bilang underperformer na hindi daw tataas. Pero ngayon, may bagong analysis po na nagsasabing shock the world or gugulatin daw ni XRP ang buong mundo. Hindi po siya simpleng rally lamang. Ito raw ay multi-year acceleration na siyang magpapalundag mula sa presyong $2.18 papunta sa $26.60. Ang tanong, hype ba ito o may technical backbone? Sa video na ito ay titignan po natin ang analysis na ibinahagi ng analyst na kilala sa X bilang Crypto Bilbuo. At aalamin natin kung bakit sinasabi niya na ang market setup ni XRP ngayon ay hindi ordinaryo. Kung naghahanap ka ng clarity bilang trader, investor o hodler, kailangan mong dumikit hanggang dulo. Dahil kung tama po siya, tayong lahat ay nasa kalagitnaan ng napakalaking pagbabago dito sa landscape ng crypto. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang technical foundation na nagbubukas ng bull case para kay XRP. Ang analysis ay hindi po base sa intraday price action tulad po ng moving average crossovers o simpleng RSI exhaustion. Ito ay nakaangkla sa long-term logarithmic channel structure. Maliban dyan ay ascending trend lines at ang pinaka-critical ay ang 1.618 Fibonacci extension. Para sa mga hindi pa gaanong pamilyar dito, ang 1.618 ay tinatawag na golden ratio. Sa mundo ng trading, ito ay madalas na ginagamit bilang signpost kung saan maaari pong magtapos ang isang impulsive wave pagkatapos ng malakas na breakout. Ipinapakita po ng kanyang chart na si XRP ay sumusunod sa isang multi-year upward channel na consistent mula pa sa nakaraang bull cycle. Ang recent price movement, yan po ang pag-akyat mula sa range at ang swing behavior. At yan ay nakadikit po sa structural pattern na parehong nakita nitong nakalipas na taong 2017. Noon nag-umpisa po sa XRP na parang walang nagbabago. Mabagal, tahimik, walang hype. Hanggang sa bigla po siyang sumabog pataas. Ang premise po dito ay hindi hype. Ito ay fractal symmetry. Kung mauulit ito, ang $26.60 ay hindi lang wishful thinking, kundi isang projection-based or nakabase po sa historical expansion. So ngayon sa XRP po ay nasa presyong mga $2.18. Sinundan nito ang roughly 7% na recovery na nag-trigger ng kanyang renewed momentum. Para po sa atin bilang mga traders, hindi po ito simpleng nagpataas. Ito ay pahiwatig na posibleng nagsisimula po ang momentum, hindi nagtatapos. Ngayon ay paano naman po mahalaga ang fractal echoes at bakit po ito nagbibigay ng confidence? Yan, kung narinig mo na ang salitang fractal, baka iniisip mo agad na drawing sa geometry class. Pero pagdating po sa crypto charts, ang fractal ay tumutukoy sa repeating pattern sa price action. Hindi eksaktong copy, pero parehong rhythm, temperament at saka trajectory. Sinasabi
ng analysis na ang slope ng channel, ang retracement behavior, at ang structure ng swings sa price ay halos pareho noong taong 2017. Ito ang dahilan kung bakit may bago na namang narrative. Hindi nag-iisa ang analysis na ito. Bago pa man lumabas ang bullish projection na $26.60, may ibang mga analyst na nagbigay ng mas conservative targets tulad ng $6 to $7 kung magho-hold ang mahalagang support. Ang mga ito ay parang micro version ng bigger fractal. Kung uubra ang short-term scenario, natural na lalakas ang medium-term structure. At kapag nakalusot si XRP dito, ang macro fractal ang magiging sunod na reference. Kung trader ka, kailangan mong maintindihan na ang fractal logic ay hindi po magic. Ito ay psychology ng crowd na inuulit ang sarili. Kapag dumating ang tamang sentiment, volume at liquidity, na-trigger ang parehong behavioral outcome. At yan ang nagbibigay ng pag-asa sa mga bullish projections. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng empirical evidence at bakit hindi dapat maging bulag sa bullishness? Ito po ang parte na maraming baguhan ang hindi gustong pakinggan. May academic at empirical research na tumitingin sa momentum strategies sa crypto. Oo, may mga cycles kung saan gumagana ito. Nakakabuo ng positive Sharpe ratios. Ibig sabihin, may risk-adjusted gains na makatwiran. Pero kapag nagkakaroon ng regime shift o mabilis na reversal, bumabagsak po ang performance. Kung susubukan mong habulin ang presyo ng walang risk management, dito palagi nauubos ang account. Kahit gaano ka bullish ang isang fractal, kapag nag-fade or nanghina ang trend, inaabot tayo ng liquidation o forced sell. Kaya sinasabi po ng mga analysts at researchers na huwag i-extrapolate ng agresibo kung hindi po malinaw ang macro environment. Bilang mga holders, kailangan po nating tandaan na ang market ay parang klema. May panahon ng init, may panahon ng lamig. Hindi mo maaaring gamitan ng summer na damit ang winter season. Ang fractal ay senyales at hindi po ito utos. Ano naman ang real world constraints at bakit po mahalaga ang time frame? Ipagpalagay po natin na may validity ang fractal. Ipagsama natin ang golden ratio extension. Ang tanong ngayon ay kailan? Ang $26.60 ay hindi target ng susunod na linggo o susunod na buwan. Ito ay long term. Kung mangyari ito, kailangan na XRP ng sustained bullish volume at global macro tailwinds tulad ng risk-on sentiment. Hindi po sapat ang isolated breakout. Kailangan nito ng institutional liquidity, clear regulatory landscape at mass market participation. Sa kabilang scenario, maaari ring mag-retest sa XRP ng kanyang structural supports bago umakyat. Ito ang dahilan kung bakit ang isang trader na walang disiplina ay parang sundalo na walang bala. Kapag nagsugal ka gamit ang buong kapital sa irrational optimism, mauubos ka bago dumating ang tunay na bull phase. Ang market ay hindi po perfect loop. Hindi eksaktong inuulit ang nakaraan, pero madalas itong tumutula. At dito nakasandal ang bullish case. Ngayon kung tunay na mangyayari ang $26.60, ano naman ang magiging impact nito sa atin? Kung sa XRP po ay mag-scale or tumaas hanggang $26.60, ang narrative nito ay magbabago permanently. Hindi na ito magiging digital remittance token lamang. Magiging store of institutional utility ito.
Ang mga early believers ay hindi lang kikita, sila ang magiging living proof na minsan ang pinaka pinagtatawanan na asset ay nagiging susi sa bagong financial environment. Pero ang reality po rito or katotohanan ay simple lamang. Ang projection na ito ay isang powerful na scenario. Hindi po certainty. Kaya kung trader ka, yan, mag-position size ng may talino or wisely. Kung investor ka naman, intindihin mo ang macro narrative at hindi lang ang chart. Kung hodler ka naman, huwag mong hayaan na ang paniniwala mo ang pumaslang sa sarili mong portfolio. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko, ang analysis po ni Crypto Bilbuo ay hindi random na moonboy fantasy. Ito ay sophisticated na framework na may structural backbone. Pero ang market ay hindi po laruan. Kung may rocket ship, may gravity din. Kung tama siya, magiging isa ito sa pinakamalalaking crypto events sa dekada. Kung mali siya, magiging reminder ito na kahit gaano kaganda ang fractal, hindi nito mapipilit ang market kung ayaw nito. Ang pinakamalaga, ang control ay nasa atin, hindi sa chart. Ang market ay manggugulat or gugulatin ang mundo. Pero ang mga siyempre maliban na lamang sa mga hindi nakapaghanda. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. At yan, see you na lang sa sunod na video.